President Ferdinand Marcos Jr., si Justice Secretary Crispin Remulla. Yes, bilang bagong ombudsman. May mga nagsasabi daw na fallback daw yon. Parang Bakit naman daw? gagamitin lang daw para mapaalis sa posisyon. Papatalsik kay Oo, VP si Sara. VP Sara. At may mga nagsasabi pa na parang baka mapolitika raw. Kaya alamin natin kung ano yung talagang basa dito ni Attorney Edward Chico. Magandang hapon po. DCXL Pulso ng Metro. Ayan, magandang hapon din po. Tinatapos ko po muna yung pulso ng Metro. At magandang hapon din sa ating pong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong time, Attorney Edward Chico. Isa po siyang political analyst. At syempre, ikaw na muna, Attorney, Radyo Maniel. ano po bang basa natin dito sa pagkakaupo po ni outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman? Well, una sa lahat, tandaan natin, prerogative ng Pangulo yan. Yan ay kanyang exercise of discretion. At ika nga, nakabase yan. Siyempre, din sa tao na pinakakatiwalaan ng Pangulo na sa tingin niya ay competent, credible at makagagawa ng mga bagay na dapat gawin ng isang ombudsman. So that is not really questionable. We cannot question that anymore. However, siyempre, dahil sobrang polarizing na individual itong si Ombudsman Remulla, at dahil mainit din ang politika sa Pilipinas sapagkat tayo ay sapat sa maraming usapin, hindi mo maalis na magkakaroon ng mga pag-aalinlangan kasi unang-una sa lahat, isa siyang politiko, galing sa isang political dynasty, whether we like it or not, nasanay halimbawa sa politika at sanay sa mga political concessions o pagbibigaya na tinatawag. And that is basically the nature ng isang behavior ng isang politiko. So, kaya medyo maraming nangangamba. Kasi alam mo, pampito siyang ombudsman, maliban kay Secretary Merceditas Gutierrez kay Ombudsman Merceditas Gutierrez na dati ring Secretary ng Department of Justice. Karamihan dito hindi naman din talaga politiko. And even si Merceditas Gutierrez herself, hindi naman talaga kilalang politiko, Kadalasan mga retired na huwes, hindi ba? Ng hudikatura kasi as much as possible, mas gusto natin yung hindi politiko para ika nga ay ang perception ay mas independent, di ba? Pangalawa, syempre masyado siyang malapit kay Pangulong Bongbong Marcos at maraming controversial at usapin ngayon. So, syempre, hindi mo maalis yung pangamba ng ilan na baka gagamitin. Pero kung gagamitin man yan sa pamumulitika or hindi, it would be unfair naman na sabihin nating oo. Pero hindi nakakapagtaka kung mayroong pangamba. Ito, pagdating naman po dito sa SALN na hindi transparent itong time ni Ombudsman Martires, tingin nyo ano pong magiging hakbang ng bagong ombudsman dito? Sa tingin ko, sa basa ko, ang sabi naman ni Boying Remulla ay luluwagan na yan. So I would assume medyo luluwagan din naman. Kasi tandaan mo, yun namang circular na inisyo ng dating ombudsman ay bagay na kinatigan naman to a certain extent ng Korte Suprema. Pero sa tingin ko, dahil bago ang ombudsman na natin at may public clamor at nandito na nga tayo sa transparency at meron ng umiiral na investigasyon nitong ICI, I would not be surprised kung medyo luluwagan nila yung requirement. Kasi nung araw, paano ka nga naman makakahingi nitong usapin ng SALN, kailangan mo ng notaryadong dokumento na binibigyan ka ng otoridad ng taong may hawak mismo ng SALN. Sino man ang magbibigay niyan? Hindi ba, So sa tingin ko, medyo luluwagan nila yan. Kaya lang, meron din tayong Data Privacy Act. So titiyakin lang nila na pagbabalansin yung mga interest, titiyakin na walang malalabag. But the way I see it, I would not be surprised kung luluwagan nila. Ngayon, kapag niluwagan nila, automatic ba makikita natin lahat? Titignan natin kung iba yung tinitignan sa tinititigan. But I would expect this time around, mas magiging maluwag sila. Dahil yun din yung pronouncement niya. From the very get-go, he's always been saying that. Ito, maiba naman po tayo, Dito naman konting pihit lang dito sa ICI. Sinasabi kasi na parang wala nang sense. Para kasing may ombudsman naman, baka pwedeng sa ombudsman na lang ipagpasa. Lusawin na lang ang ICI. Oo, lusawin na lang ang ICI at ipagpasa kamay na lang ng ombudsman ang paglilitis dito sa mga flood control sangkot. anomalies and corruption.
Well, kung totoo, siyempre pwede din naman kasi pag tinignan mo ang istruktura ng ombudsman, meron din silang fact-finding na responsibilidad or function eh. In fact, pwede nga silang magkaroon ng tinatawag na case build-up dyan eh. Pwede silang kumuha ng mga impormasyon, ng mga datos, ng mga ebidensya na maaaring gamitin para masampahan ng kaso sa korte. Kaya lang, syempre, dahil marami ring dapat asikasuhin ng ombudsman, nagpa siya ang Pangulo magsagawa nitong Independent Commission for Infrastructure solely to focus on this issue, no? And so far, sa tingin ko, parang ang mayorya naman ng taong bayan, gusto naman nila talaga na may ICI. Ang medyo reklamo lang nila, bakit daw hindi isa publiko Yan ang po. pag-iisip? Hindi Pag transparent. hindi nasa Yan. publiko, may pangamba tayo na baka hindi din naman siya talaga transparent. Because if you ask me about it, sa totoo lang, Yes, sir. hindi ko rin maintindihan bakit nga hindi pwedeng isa publiko. Kami rin, naman hindi to namin parang pagdinig sa maintindihan. korte. Kasi hindi naman ito pagdinig sa korte na merong mga mape-prejudice, halimbawa Yes. na karapatan o mga bagay na hindi maintindihan. Kasi sa ordinaryong korte, syempre may mga rules sila on admissibility of evidence. So syempre ayaw mong matrial by publicity. Pag na-trial by publicity, baka imbis na ebidensya sa base sa rules ang gamitin, maging ang ebidensya dito yung opinion. O yan ay importante, yung paglilihim ng ganyang mga kaso ay importante sa isang korte na nagiging na kumbaga ay naghahatol or nagja-judge. Etong ICI naman is fact-finding, hindi naman sila maghahatol. Independent body. So, hindi sila, wala silang judicial power, not even quasi-judicial one. So, kumbaga, yung mga reception ng evidence ay hindi naman nila nililimi. Hindi naman sila magsasabi na guilty to or hindi. Nagkakalap lang sila, nag-iimbestiga lang sila para congressional inquiry. So, hindi sana masama kung isa publiko. Medyo I don't buy the argument na kasi ayaw naming maapektuhan ng taong bayan, paano ka maapektuhan? Hindi ka naman magdedesisyon na parang korte. Hindi, tsaka Diba? attorney, Ikaw ay di ba? fact-finding lamang. Alam din natin na kumbaga dapat malaman din ng taong bayan kasi yung pinag-uusapan dito, pera din ng taong bayan eh. Tama naman po, pero kagaya nga po ng sinasabi ko, may dahilan naman kung bakit sa korte na ayaw natin maging circus. Kasi totoo naman may trial by publicity. Sa Amerika nga, di ba, yung may jury system, tinitingnan nila na hindi nakakontaminate halimbawa yung membro ng jury. Pag yan ay contaminated, inaalis yan. Kasi gusto mo na pagdating sa kaso talaga, ang desisyon ay nakabase doon sa ebidensya, nakatanggap-tanggap or admissible, relevant, at talagang pwedeng magpatunay na mayroong kasalanan na nagawa. Yes. Pero ito ay investigation, it's an inquiry. Parang congressional inquiry. Hindi naman sila magdedesisyon. So bakit naman sila natatakot na hindi isa publiko? Kasi mas nakakatakot pag hindi natin alam. Yun nga po Siyempre, sabi nga natin, public office is public trust. Lalo pa ngayon na divided ang taong bayan. Lalo pa ngayon na mainit ang politika. Tapos lalo pa ngayon na nabuksan na yan. Kasi nga may congressional inquiry na talagang napapanood na rin lang naman natin. Bakit hindi mo pa ito isa sa publiko? Mas maganda nga sa publiko mo to. Bakit? Kasi kumpara sa congressional inquiry, mas independent talaga itong ICI supposedly. Kasi alam naman natin sa mga congressional inquiry, instead of in aid of legislation, in aid of persecution yan, in aid of re-election yan, kanya-kanyang vested interest, kanya-kanyang politika. Kumbaga may Nakita mo biases naman pa. yung nakita mo naman yung congressional inquiry. Pag ayaw kang tanggapin as witness, ayaw. Pag gusto, Yes. kahit hindi ka naman competent, pwede. Itong ICI, mas maayos ang pagtanggap ng ebidensya. Bakit hindi ito ang isa publiko? Kasi ito ang mas objektibo, ito yung mas tama, at ito yung talagang tumatanggap ng ebidensya na walang kulay. Di dapat ito ang makita ng taong bayan kaysa mas way tayo, yung opinion natin maimpluwensyahan ng mga congressional inquiries na sobra ang pamumulitika. Tama yun, attorney. Dito sa attorney, dito sa sinasabi ni Senator Amy noon na wag si Secretary Boying dahil gagamitin lang daw ng administrasyon Sa politika. sa politika at tatanggalin lang daw ang Papabagsakin si VP Sara, Oo. attorney. Tingin niyo po Well, ba actually, posible 'yun? Pwede bang mangyari let me yun, just put attorney? Okay, let me just put it this way. Siyempre, Okay. conjecture yun, Dahil wala namang naipakitang ebidensya talaga si Senator Amy Marcos na para ipakita na talagang pag nakita nating ebidensya, oo nga, gagamitin ito sa pamumulitika.
Pero yung sinasabi niya, hindi siya imposible. Posible ngang mangyari. Kagaya ng nabanggit ko, unang-una sa lahat, ito ay politiko. May dahilan kung bakit kadalasan ang inuupo mo dyan sa ombudsman yung mga nag-retire na Oo. medyo wala na Pero masyadong sabi niya, interest. attorney kanina, Hindi ba? yung pagiging ombudsman daw is not a political position, sabi ni Remulla. Hindi talaga political position. Sa totoo lang, hindi ba? Kaya nga importante na dapat yung ilalagay mo dyan ay hindi isang politiko. But I'm not saying na legally may problema sa pagka-appoint sa kanya. Kagaya niya sabi ko, prerogative ng Pangulo yan. Pero may dahilan kung bakit historically, kadalasan ng ina-appoint mo dyan, hindi talaga kilalang politiko or galing sa isang political dynasty. Bakit? Kasi tandaan mo, napaka-sensitive ng function ng ombudsman. Taga-silip yan ang katiwalaan ng pamamahala. Pangalawa, hindi mo matatanggal yan kahit sino ang Pangulo. Fixed ang termino niyan. 6 or Pangatlo, 7. maliban na lamang kung i-impeach mo yan, hindi mo siya maaalis. So, he yields so much power na kung siya ay may kulay, talagang magtitiis tayo sa loob ng 7 taon, hindi ba? Tama. O, tas pangalawa, Makapangyarihan yung ombudsman. exactly, makapangyarihan. Pangalawa, dahil politiko yan, sanay yan sa concession. Sanay yan sa pagpapagamit sa politika. Hindi ko sinasabi magpapagamit siya, but it makes sense kung bakit meron tayong pangamba. Tapos pangatlo, base sa mga kilos niya ngayon, siyempre, obviously, malapit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Marami siyang mga ginawa na parang susog siya sa mga palakad ng Pangulo. So, hindi mo maalis na mag-aalala yung taong bayan. Pero, hindi din naman fair na automatic husgahan natin siya. Yes. Parang Kagaya ng i-judge sinasabi ni natin. Senator Amy Marcos. Siyempre, Kasi di pa nga siya speculative pa rin nakakaupo yan. eh. Oo, manunumpa pa lang Kaya muna bukas. natin opo. Bigyan natin siya Kumbaga, ng enough time. he can prove us wrong. Yes. But he shouldn't also mind if there are perceived criticisms on account of the nature of what he does, on account of his track record, and on account, basically, of how he has been as a politician. Hindi niya dapat masamain yun. Yun lang ang ibig ko sabihin. Ito, attorney, nakikita na rin natin na si Secretary Boying Rimulya ay dikit na dikit nga sa Pangulo. Sa tingin niyo po ba may babalik ni Secretary Rimulya ang kumpiyansa o tiwala ng mga tao sa pag-upo nito bilang ombudsman? Well, kung magiging Sa objective administrasyon. siya, hindi ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, at ang taong bayan eh. Kung hindi siya magiging selective, kasi ang nagiging problema sa atin, napansin mo, no, and it's quite a phenomenon. It's been quite a phenomenon for the past few decades in the Philippines. Sa Amerika, parang it's a given dahil sa kanila either Republican ka or Democrat ka. In a multi-party system, it's quite a phenomenon na medyo selective yung konsepto natin ng pagsugpo ng krimen. Selective yung pagpapatupad natin ng batas. Kapag kakakampi ka ng powers that be, kahit may kasalanan ka, hindi ka madedemanda. Pero kapag ikaw ay kaaway, gagamitin niya para ipitin ka. At yaan ang umiiral ng sistema sa atin. Lalo pa ngayon, hati-hati tayo, taong bayan, whether we like it or not, let us talk about the Vice President, si Sara Duterte. She's a force to reckon with because meron talagang malaking bahagdan ng taong bayan, talagang nasa panig ng mga Duterte. Yes. Naniniwala sila na ang trabaho lamang daw ni Bongbong Marcos ay ipitin ito. But on the other hand, hindi naman siya masamang ipitin kung may kasalanan naman talaga. Tama. However, kung magiging selective, kung halimbawa itong ombudsman uubusin lang ang panahon para ipitin lang siya, then it becomes an issue na maaaring pagmulan ng pagdududa ng taong bayan. Pero kung halimbawa, regardless kung ano man ang kulay, ano man ang apilyasyon, di ba? Meron talagang kaso at yaan ay kanilang bubuksan, yaan ay kanilang susudiin at i-demanda, kung pwedeng i-demanda, ipoprosecute, kung kailangan i-prosecute, then mapapanumbalik niya yung tiwala na inaasahan ng taong bayan sa isang ombudsman na kagaya niya. Attorney, sabi po kanina sa interview din po namin dito kaya Secretary Remulla na wala po daw siyang kikilingan o sasantuhin kahit man na sino po na opisyal ng gobyerno. Nabanggit niya po yan sa interview po kanina.
Ano pong Abay, masasabi syempre, nyo rito? Sasabihin niyo yun. sasabihin naman niya talaga yun, hindi ba? Alam na naman sabihin niya, alam mo sa totoo lang may mga balak na akong pag-initan eh. Kapag ako ay naupo. Hindi niya naman gagawin. parang- May nakalista na. May nakalista na po ata siya. Ano po? Oo. So that is already a given. But I mean, sabi nga, the proof of the pudding is in the eating. So now that he was officially appointed as ombudsman and subsequently he would officially discharge the functions of an ombudsman, tingnan natin, patunayan niya talaga kasi kapag ang kanyang effort ay magiging selective, kapag nakapokus lamang sa ilang mga individual, lalo na yung kontra sa interest ng tinitignan na kanyang Iniidolo. sinusunod at pinagtatanggol, magkakaproblema talaga tayo diyan. But be that as it may, the office of the ombudsman is a powerful office. Kaya nga napakahirap na makapag-upo ng hindi talaga magiging patas. But I would assume naman siguro, kasi alam mo, nung ako ay ako'y batang abogado pa, I do consultancy work sa Senado eh. Marami akong senador na napagtrabahuhan. Naalala ko naging chief of staff si Secretary Remulla ni dating Senator Loy Ejercito Estrada. Consultant ako doon for a time. So naging boss ko yan si Ombudsman Remulla. Is very competent. Graduate ng UP yan. Magaling, di ba? So kumbaga, hindi naman natin pagdududahan yung kanyang angking galing. Ang issue lamang, dahil politiko siya, Huwag lang sana mabahiran. mapapagbigyan niya ba na maging objective? Yun lang. Saka mahirap talaga pagka Huwag politika lang maging selective. politiko ka. Lagi, hindi lang yun. Kahit na objective ka, lagi nilang lalagyan ng kulay. Hindi ba? Pansinin mo, pag naging ombudsman ka o naging justice ka halimbawa ng Supreme Court, kung sino ang nag-appoint ng presidente sa'yo, wala ka pang ginagawa, pinagbibintangan ka na. Halimbawa, ang nag-appoint sa'yo na justice ng Supreme Court, Associate Justice ay si BBM. Pag may kaso tungkol kay BBM, hindi ka pa bumoboto, ay naku, sigurado. Kakampihan niya si BBM, siya nag-appoint sa kanya. Mini-meeting pa. Ganun din ang ombudsman, si Margaret. Alam na eh. Diba, tingnan mo to. Ay, dinalo pa ito, politiko. Diba? Kaya dapat maging maingat talaga sa pagpili. Pero as I said, andyan na yan, and he looks competent, and he really is competent. He's proven himself. Yung track record niya, maganda naman. Basta wag niya lang, wag lang siya maging selective, wag siya magpagamit sa politika. I think we're gonna be in good hands. Sana attorney. Oo nga. Pero ito, Sana po. punta muna tayo dito sa Senado. Daanan lang natin, attorney. Si Senator Raffy Tulfo po, ang kasalukuyang acting chairman ng Blue Ribbon Committee. Erwin Tulfo. Erwin, no. Oo. Yes. Ito po ba ay parang ang dami kasing mga senador na nasa pagpipilian din na bumabatikos kay Senator Ping. Tapos, nung bibigay na sa kanila ang posisyon o napipinto sila sa posisyon, tinatanggihan naman nila. Ano po ba bakit tingin Baka niyo pong hindi nila gano'n? kaya. Oo. Alam mo, hindi lang siya hindi kaya ito. Hindi naman to chismis dahil this is according to a reliable source. Huwag kayong mag-alala, hindi to libelous, hindi naman tayo madedemanda. Okay lang, Okay. sir. Totoo Pwede naman. niyo pong banggitin kung sino yan. Oo. Hindi, totoo naman. Kasi alam mo, di ba, nangyaring lahat ng ito, nung si Ping Lacson ay naglabas ng press statement, Yes. nasabi niya halos lahat ng senador ay merong insertion. Di ba? At alam mo ba, the next thing that happened, nagpatawag sila ng caucus sa Senado. And interestingly, ang galit na galit yung nasa mayorya. Kasi in that caucus, ang pagkakaalam ko, base sa reliable source, ang umattend lamang from the opposition ay si Robin Padilla. So yung caucus na yon na nanggagalaite yung kasama nila sa mayorya. So ang sabi nila kay Lacson, hindi ka team player. Bakit ka maglalabas ng ganyan? Isipin ng taong bayan, pag may insertion kami, meron na kaming kasalanan or kalokohan. Kasi di ba sa totoo lang, hindi naman porket may insertion ka, ibig sabihin nagnakaw ka agad. Red flag lang yan, ba't ka magkakaroon ng insertion? Pero kung nagnakaw ka, mapapatunayan yan kung may testigo na magsasabi o may ebidensya lalabas na may tinanggap pang komisyon or pera. Pero ba't nonetheless, ang tindi din ng taong bayan, pag ikaw ay may insertion, ikaw ay kasama na Kasama. sa mga kumita. Oo. So nag-away-away sila niyan. Hindi ba? Tandaan mo itong sila. Sino limang kaya sa senador, mayorya yun, attorney? Baka naman. limang senador sa pangunguna ni JV, di ba? They wanted JV. to leave the majority. At in fact, medyo na delikado talaga ang posisyon ni Senator Soto, hindi ba? So, tinatanong nila talaga si Lacson, anong purpose mo? Bakit mo kailangan ilabas yan? And in fact, they were worrying about the institution. Ang sabi niya,
kailangan ba sisirain natin yung institusyon? Because you're talking about all the senators. So kapag ka ito ay pinalaki nyo pa, anong isipin ng taong bayan? Lahat tayo kasali rito. So it was something that caused some panic or concern amongst them. Kasi for the very first time, nasangkot ang Senado sa isang usapin Yes. na yung institusyon ng atake. Tandaan mo kung nung panahon ni Napoles, they were actually very, very careful in making sure that it's about certain individuals, not about the Senate as an institution. Diba? Ganun yan Klaro sa atin na ang Yes, focus Attorney. nun yung mga individual. But by saying na halos lahat sila may insertion, so syempre nagbibigay ng duda at pangamba sa taong bayan. Pagkatapos, ang nangyari na nga, itong si Katunying ay naglabas ng mga pangalan, Yung- hindi ba? Doon na nga yung nagkaroon na nga ng definition yung amendment sa insertion. Tinanong nga nila ako, Attorney, ano ba pagkaiba ng insertion sa amendment? Kako ganito yan, pagka gusto mong ipitin yung politiko, tawag insertion. Pag ipagtatanggol mo siya, amendment lang. Di ba? So ang point ko lang dito, naging masyadong mabigat yung usapin, masyadong marami ng taong nagkaroon ng kulay, marami ng napangalanan. Nadawit. So kung hahawakan mo yan as chair ka ng Blue Ribbon, Parang hindi ka mahirap tatantanan na. ng taong bayan. Oo. Kasi may kulay ngayon Kung may pakampi ka, may kaaway ka, yung kaaway mo. So better kinabukasan resign ka na lang. Ang daming meme. Ang daming meme na ilalabas niyan. Masisilip ka pa. 'Di ba si JB was interviewed, sabi niya, nako, wala tayong masyadong alam diyan. Sa totoo lang, for the very first time ang tagal kong sinusundan ang Senado, matagal ako nag-consultant diyan. At ako matagal na nagtrabaho diyan dahil ang naging Chief Legislative Officer ako ni Senator Miriam nung ako'y nag-aaral pa sa law school. Sa tagal ko na yan, ang pinaka matinding posisyon diyan, the most powerful position, yung chair ng Blue Ribbon, pinag-aagawan yan. It's an honor. It's a badge of honor. Pag hindi basta ibibigay sa'yo yan, pag binigay mo sa'yo yan, talagang napakasaya mo, pinag-aagawan yan. Pero ito, para siyang mainit na Para- kape, Parang pinagpapasapasahan. na walang gustong humawak, na pinagpapasapasahan, parang hot potato na pinagpapasapasahan. Kasi nga, mahirap. Pag hinawakan mo yan, bubulat-latin nila yung mga pwedeng bulat-latin. Nag-uumpisa na nga paano kung ikaw yung chair ngayon? Balita po, may insertion kayo. At sabi po ng mga amuyong, yun daw pong insertion ninyo, ghost project po pala. Nako, edi resign Substandard ulit. po pala. So yun yung problema. Kaya walang may gustong Humawak. Kasi nga, lumalim Alam mo nangyari dito, parang nag-open ng Pandora's box. Oh, yan. Hindi yan ang balak nila Ang balak nila, alam mo naman, syempre may konting papogi at politika na rin. But they never realized na nung binuksan nila yan, parang can of worms, na hindi mo na malaman kung ano yung lalabas. So that explains why, kung bakit nila pinagpasapasahan. Pero historically, sino nga ayaw dyan? Wala pang umayaw dyan, pinagpapatayan nga yan Ayan, maraming salamat po, Attorney Edward Chico, ang nakasama po natin ngayong hapon. Yes, maraming salamat po. And God bless. One more power. Ingat po kayo. Salamat din po sa susunod po uli. Thank you po. Thank you.